Muli po isang magandang araw po sa ating lahat mga ka-coiners. At bagamat hindi na po tayo nakakapag-content ngayon ng mga coins, ay nagbabahagi naman din po ako ng kahit papaano tungkol po sa mga alahas. Lalo-lalo na po yung mga kagaya ko rin na nagko-collect po ng mga alahas. At ang content ko po sa araw na ito ay tungkol po sa Karcher Bangle na ang sabi po ng iba bakit yung sa kanila ay hindi daw nasasanla. Ito po ang aking bangle. Karcher po yan, orig na Karcher. At may tatak po yan na 585. Ibig po sabihin ay 58.5% ang purity niya. So 14K po ito mga ka-coiners. At ito po ay screw lock. Ano po? Screw lock mga ka-coiners. At kung kayo po ay may ganito, ingat-ingat lamang po sa pagtatanggal at pagkakabit. At baka po yan ay mawala. Yung sa akin po, tumalsik at hindi ko na nakita. At nang ipagawa ko po yan, yung kanyang lock o yung kanyang screw, umabot po ng 3,600. 0.3 po, 0.3 ang timbang ng kanyang screw. So ingat-ingatan po, ingat-ingat lamang po sa pagtatanggal niyan. Ang iba naman po dyan ay dalawang screw po magkabila. At yung atin ay single screw po lamang. Sa mga ka-coiners naman po na nagsasabing bakit hindi po naisasanla yung Karcher nila, baka yan po ay imitation lamang. Baka yan po ay gawa lamang po sa stainless mga ka-coiners. Kaya ingat po sa pagbili. Bumili lamang po sa mga respetableng mga shop. Ang iba naman po mga ka-coiners, kung paghahambingin po natin, halos parehas lang ang makikita natin. Subalit ang isa po pala ay yun nga po, imitation at gawa lamang po sa stainless. At dati po, yan ay nabili natin sa halagang 20,000 pesos lamang po. 3 years ago na. Sa ngayon po ay naisasanla ko na po siya ng 22,000. So, parang may tubo na nga kung baga ano po. So yan nga po ang sinasabi ng iilan na investment po talaga kung may ginto tayo. At bago ko po makalimutan, yan po ay orig na Karcher. 585 po yung tatak. Ibig po sabihin yan po ay 14K lamang. At ang 585 ang ibig po sabihin nito 58.5% po ng purity niya. At sa susunod na video po, ipapaliwanag ko sa inyo na may dalawang klase po ng white gold. Yung nakikita po ninyo na Karcher na yan, yan po ay yellow gold yan at plated lamang po ng rhodium. Kaya nakikita natin na white siya. Nakasanla lamang yung ating white gold na ang alloy po na ginamit ay palladium. Kaya kahit mag-fade po o mawala, yung rhodium ay white pa rin siya. Yan po ang kaibahan ng yellow gold po na plated lamang po ng rhodium. Pero yan po ay tinatawag pa ring white gold. Bakit po mahilig si Coiners Ring sa mga white gold? Mga ka-coiners dati po talaga yellow gold po yung laging suot natin. Yun po yung mga madalas na binibili natin kapag nakakaipon. Subalit noong pong naging masyalan na, ibig ko po sabihin na napakarami na po na mga naglilipa ng mga halang ang kaluluwa. Ini-snatch po yan o minsan ino-hold up o na-hold up. Kaya nung maibenta po natin yung ating mga yellow gold na 24K, nga po, dyan na po tayo nag-stick sa mga white gold. Dahil kapag white gold po ang suot natin, ay akalain lamang ng ilan na ito po ay silver at hindi po mainit sa mata. Sa susunod na video po, ang advantage ng gold, white gold at yellow gold, ibabahagi ko po sa inyo. Sa ngayon po, yan lamang po muna mga ka-coiner. Sa susunod po yung nagre-request na content ulit tayo tungkol po sa mga barya. Yes po, pinag-iisipan pa natin. Dahil sa kasalukuyan po ay napakasikat na po ng 20 pesos na lampas ang kwelyo. Nakakasigit ng ulo. Muli po, mabuhay tayong lahat.